Tumayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita mula kay Apostol San Lucas chapter 12 verse 13 hanggang 21 na ganito ang sinasabi. Ang mayamang hangal. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinisin ni Jesus ang ilang talinghagang ito, ang bukiriin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin mo ang aking mga kamay at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko'y lalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya mamamahinga na lang ako kakain at inom, magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito'y babawihan ka ng buhay, kaninong mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit bukha naman sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Mariwa tayo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Pakibati po natin yung ating mga katabi ng good morning. Nakikiramay po kami sa pamilya Santiago sa pagyaw po ni Ma'am Ofelia dahil whether we like it or not, this is the day, the last day na makikita yung kanyang personal na anyo. Titigan mo ngayon katabi mo. Ano yung nakikita mo sa kanya? Hindi. Alam nyo, ang sarap ng buhay. Ano po? Kailan sumasama ang mukha ng katabi mo dahil kung minsan may mga problema. Amen po ba? Yes. Anong problema ang gusto mo, Father? Problema mo unang-una dyan, financial. Kasi nga, pag marami kang pera, kahit magkagaling kayo mag-asawa, nakakangiti. Marami kang pera, kahit maayos naman kayo mag-asawa, kung wala kang pera, nako, nakaka-dismaya kung minsan, sabi niya, na alam niyo po ba yun, para balang sa mundo nito, nakasalalay yung saya natin sa kayamanan. Pero at the same time, kapatid, pinapaalala po ng Biblia, sabi po dito, take note, Lucas chapter 12, verse, anong sabi ng verse dito? Wala sa laki ang, wala sa laki ng kayamanan ang buhay ng tao. So, tignan mo nga ulit yung katabi mo kung mayaman yan. Mayaman. Mayaman ba yan? Alam niyo, napapangiti kayo. Hindi naman, Father, mukhang mayaman sa utang. Di po ba? Tignan mo yung katabi mo. Ito naman katabi mo, lagi kong nililibre. Isang taon na lang nakaraan, hindi pa siya ng libre. O report. Ibaganay ni Father na mga baktiwete, pabalakwan na.
Magindang kung kinabarakwan, ibaga hindi na pinagbayad na pinagagawang na kalusot. Ayan. Sometimes, my dear friends, everything is temporary. What I mean, everything in this world passes away, including people. Yang katabi mo, mamamatay din yan. Tignan mo, mamamatay din pala to. Bakit pa nagtatalim pa tayo ng galit, mamamatay din lang naman pala tayo. So, habang buhay pa tayo, habang buhay, sabi ko nga, napakalaking biyaya sa atin ng Diyos, the gift of life. Dahil sinasabi po ng Biblia,